Okay mga kamads, mga kaibigan, welcome back to another, sabi ni Andy Eigenman, Year of the Snake daw ngayon. Sabi niya ganun, Andy Eigenman drops a cryptic post. Year of the Snake, it's a subtle message. I just found it's the Year of the Snake. I thought it was the Year of the Wolf in sheep's clothing. So, bago tayo magsimula dito sa kwentuhan natin for today's video, siguro introduce ko muna sa inyo kung sino ba tong si Andy Eigenman, okay? Si Andy Eigenman po ay actress po siya. At ang peak niya ay bandang 2000, early 2010s. Mga ganun siya yung peak niya. Pero ang ginawa niya, instead of continuing her career as a actress, kita nyo, napakaganda niya talaga, di ba? Mestiza type yung dating niya. Pinili niyang tumira sa Siargao at asawahin itong si Pilmar Alipayo, okay? And of course, nagkaroon sila ng maraming anak. I think dalawa na yata yung anak nila. Pero, hindi naman natin i-content yan kung hindi nagka-problema. Okay? So, ang problema po nila ngayon ay etong babaeng nakatayo dito. Ayan na. Papunta na po tayo sa exciting part ditong istorya na to. Okay? So, sino po ba tong blondie na to? Okay? Itong blondie na to is family friend. Ito nila Andy Eigenman at saka ni Pilmar, okay? And according to this post, 10 years na po daw silang magtropa. Mukhang pabalik-balik to ng Siargao itong babae na to. And ayan siya, ayan. Na my day niya pa. 4K run for my sista. Happy birthday. Love you, sis. Ang si Pernilia S. Ju. Si Ju yung pangalan niya. Hindi ko kilala yan. Hirap basahin eh. So, ano naman sila, close lang pero until friends lang sila. Na mga kamatis, mga kaibigan, nagsimula po itong istorya na to nung nag-unfollow po si Andy girl na may 4.2 million followers dito kay Pilma. So, nagka-unfollowan sila and ayun na nga. And after nun, nag-post si Andy ng something very cryptic. I just found out the snake, okay? Usually kasi mga kamatis, mga kaibigan, ang suspect dito ay yung lalaki. Yung lalaki lagi ang cheater. Well, if you base it on statistics, mas mataas naman talaga yung likelihood ng lalaki as nag-cheat sa babae. So siguro, na-condition na lahat ng tao na kapag may cheating issue, yung lalaki yung may kasalanan dito. Pero hindi yan yung buong storya, mga kamatis, mga kaibigan. Kaya atin tong didiscuss. Tapos ito pa, meron pang isa dito. Andy Eigenman shares a post, POV when an Instagram call saves you from a breakdown. Ito, when you're one breakdown from losing it but an Instagram quote just told you to trust the process. So siguro, are they in the process of breaking up? Are they in the process of healing? Hindi natin alam kasi this is an ongoing story as of this writing, mga kamatis, mga kaibigan. Kasi ito yung mga cryptic post na kanyang sinasabi. Okay? You said you were broken up and he said you went crazy for having feelings and be inside. So mamaya, ang dinidiscuss, ito kasi yung mga cryptic post ni Andy Eigenman na parang walang context kasi nung nagra-run siya dito. And you know, ganun talaga ang buhay. Minsan meron kang gustong ilabas and ang nagiging outlet mo lang ay social media. Alam ko naman na marami sa atin ganun eh. Pero tandaan natin kasi pag lalong-lalo na kung influencer ka, kahit yung sa sitwasyon ko kunyari meron ako mga gustong i-rant na mga bagay, pagka ni-rant ko kasi yun, makikita yun ng maraming tao. When I say marami, 100, marami na yan. Yung reach ko, alam ko naman kasi yung reach ko marami talaga yun. Pag nakakita to ng X amount of people, ayan na. Diba? So, para iwas pusoy, minsan kailangan mong kimkimin yan. Pero ito, parang sukdulan na yata yung nararamdaman ni Andy Eigenman. Ang tanong, ano yung nararamdaman ni Andy Eigenman? So, papunta na tayo sa contextual part. O, sige, punta na tayo. Okay, so eto, medyo masakit sa mata to. Ito na yung TLDR nito, okay? So, ano po ba yung nangyari? Okay? So, ang nangyayari kasi, pag nag-aaway daw, si Pilmar at saka si Andy, si Pilmar, ang pumupunta siya doon kay girl best friend.
girl best friend pala. Akala nyo Marilag? No. It's not a Marilag moment entirely. Meron lang shoulder to cry on si Eka Lal pag nag-aaway sila ni Eva Ba. So mamaya, meron kasing mga scientific ways on to handle or at least man yung mga therapeutic ways kung paano i-handle ang isang pag-aaway between magjowa bells and na hindi nagre-resort sa ganito. Pero ang ginagawa ni Pilmar, mga kamatis, mga kaibigan, kapag meron daw silang awayan ni Andy, pupunta siya dun sa babae. Ngayon, etong Eva Bob naman na to, si Blandy, imbis na, binibigyan niya ng friendly advice, mukhang inaas. So, ibig sabihin, ang intindi ko dito, mga Lodi Bells, kung ako ang tatanungin mo, parang ang nangyayari dito is may panunulot na nangyayari dun sa jowa. Okay, nung vulnerable, kasi nga nag-away kayo, masama yung feeling mo dun sa tao, pasok ngayon si Blandy. Si Blandy naman, mamamarilag. Nakaamoy itong si Andy. Sabi niya ganon, itigil nyo na yan. Ayan na nga. So, ang ginawa ni Andy, alam nyo, malakas yung ginawa niya kasi may publishing aspect yan. Kung private citizen tong si Blandy, malamang meron siyang options tungkol dyan. Pero point here is that, dun sa sukdulan ng away nila, kasi parang ilang araw na yata silang nag-aaway or meron silang irreconcilable difference as of this moment. Mamaya, explain ko sa inyo kung bakit kong nasabing as of this moment na yan. Ang sinabi ni Blandy na, patatu tayo, ayun, doon nagsimula ang gigil nitong si Andy, kaya sa tingin ko nag-post. Kasi nga, mga kamatis, mga kaibigan, nung magkalayo sila ni Andy, ang ginawa ni Kuya ay nagpatato. Brad, anong ginagawa mo, Brad? Alam mo yan, ako real talk yung pagpatato na yan, kasi may tattoo din ako ito. Medyo faded na kasi sigurado ko mas matanda pa to sa mga anak nyo. Sa mga nakikinig nating idaran ko, mas matanda pa sa anak nyo yan So, yung pagpatato kasi na yan, ine-explain sa amin nung araw, yan ay lifetime commitment. Of course, may tattoo erasing naman ngayon and modernong techniques na yung pagbubura ng tattoo. Kung talagang ayaw mo na, minsan kino-cover up na lang yan. Pero lifetime commitment yan. Minsan nagkikiloid pa yan kapag kinaskasan mo ng tanggal, di ba? So, it's better na kapag nagpatattoo ka, lifetime commitment yan. Pero anong nangyari dito, mga kamatis, mga kaibigan? Iyak, di ba? So ngayon, nagpatattoo sila nung something 224 na yan. Kung ano ang ibig sabihin niyang 224 na yan, malamang kung kailan sila friendship anniversary nila, February 24, Mansari, di ba? So anong klaseng, may asawa ka na, Brad? Babae yan. I mean, kahit lalaki yan magpapatattoo mo ba yung unang araw nyong sabay kayong nagpatuloy ng tropa mo or yung unang nagkakilala kayo? Siyempre hindi, di ba? What more babae pa yan? Kaya ngayon, lumalabas parang Marilag moment. Di ba? Malabo kasi yung galawan nitong tao na to nitong si Pilmar Ito nga yung sinasabi ko sa inyo. There are ways para naman kung talagang seryoso ka dun sa tao to save the relationship. Number 1 is open lines of communication. Simple lang. Ano ba yung pinag-aawayan? Baka pwede natin pag-usapan. O kung hindi ngayon, some other time. Hanap ng ibang gagawin at hindi hanap ng ibang babae. Pilmar! Ginagawa mo dyan, boy? Ngayon, syempre, yung mga nangkikriticize noon kay Andy Eigenman sa mga choices niya, lumabas na naman ngayon. Siguro some other time na natin pag-uusapan yun. Pero gusto ko lang mag-focus sana dun sa mga may karelasyon. Ako naman kasi, I'm talking to a vantage point na, alam mo yun, na sa akin, mas okay akong maging single. Kasi, alam mo yun, mas madaling kumausap ng ibang tao kapag single ka. Pero, kapag in a relationship ka, you have to
take it very seriously, 'di ba? Kasi yan na yung makakasama mo habang buhay. Ako nga kung ako tatanungin mo, mas gugustuhin ko yung may partner eh. Kaso wala talaga nagkakamali sa akin. Ay wala, ito pala. Walang nagkakamali sa akin eh. Pero kung merong tao na nagmahal sa'yo, sana mahalin mo din, 'di ba? Huwag kang magmarilag. Kasi baka dumiretso ka sa marilag. Nasa Siargao ka na. Magmamariligi ka pa. No. Anyway, mga kamads, mga kaibigan, tingnan natin kung pwede nating sundan yung storya kasi hindi pa naman tapos to eh. Yan lang naman yung sa akin for today, mga lord.